Halaka. Halaka, oy. Dito daw yung pinakamura yung exchange rate. Sarap. Hello guys! Welcome back to another vlog. For today's video, this is going to be the first out of the country vlog na meron ako dito sa channel na to. And guess where we are? Nasa Singapore tayo. And nandito tayo sa Jewel Changi Airport. So guys, if you want to withdraw money, yung ATM, paglabas nyo ng Terminal 1 is going to be on the basement 1. Which is, hindi ko pa alam kung nasaan. So, hanapin natin siya. Yung hinahanap ko na ATM actually is yung UOB. Kasi napanood ko din to sa isang vlog na ito daw yung cheapest yung exchange rate. And, ayun. So, yun yung hinahanap natin. Hanapin natin yung babaan papunta sa basement 1. So, bali, doon sa kabila, ayan, tsaka kami lumabas kanina. So, yan yung exit from Terminal 1. Yan yung exit after nyo sa immigration and sa customs. So, paglabas nyo dyan, hanapin nyo yung escalator pababa, papunta sa B1. Katulad ng ginagawa ko kasi di ko alam kung saan. Mayroong lift. Kailangan natin makababa. Halaka. Halaka, oy. Meron din sila ditong directory na kiosk. So, let's try that. So guys, we finally found yung ATM dito. So sa basement 1 meron nga. Meron ditong DBS, OCBC, Unique Singapore Merchandise, and itong UOB. May UOB and then yung FX Exchange. So dito kami nag-withdraw sa UOB. Ayan. So according sa napanood ko din na vlog, dito daw yung pinakamura yung exchange rate. So ito na yung pinili namin para sure na or at least nasubukan na ng iba. Bali, ito yung winidraw namin, 100 SGD. Ang palitan niya is 5,026 and per 1 SGD, it's 50 pesos. Almost 50.3 yung palitan niya in peso. So, mataas-taas din yung rate. Pero, yun, that's normal dito sa Singapore. 100 SGD, ewan ko lang kung hanggang saan naabot to, pero let's see. Let's see. Sa totoo lang guys, nakakaligaw dito sa Changi Airport. Pero marami naman silang directory, kaya pwede nyo naman yun gamitin kapag may hinahanap kayong place, kainan, ganyan, ATM, o kaya kung saan kayo sasakay. Pero so far, naliligaw pa din kami. Ba dito? Pero look at that. O kaya ang SkyTrain. Doon na. Baka doon. Nahanap namin yung SkyTrain para mapunta sa Terminal 2. Andito na tayo sa loob ng SkyTrain and we're going to Terminal 3. Terminal 3 pala, papunta sa city. Akala ko Terminal 2. Pero yun, makikita nyo naman dito na sa mga signage na to Terminal 3, train to city. So, naka-indicate na din doon na pag pupunta kayo sa city center, Terminal 3 talaga yung pupuntahan nyo or sasakyan nyo na SkyTrain. So, meron kasing pa Terminal 2, meron pa Terminal 3. So, we're here! Let's go!
So that was quick. Mabilis lang pala siya na ride. And hindi siya dumaan doon sa may parang Jewel Rain. Siguro yung Terminal 2 na Skytrain yung dadaan doon. Kung gusto nyo siya ma-experience, pwede din naman kasi free lang naman yung ride nito. Pero kami, diretso na kami sa Terminal 3 kasi gutom na kami and sasakay na kami ng MRT. So see you later. So guys, lo and behold. Charan. Meron din pala ditong UOB na ATM. Bali, pagdating nyo dito sa MRT 3. MRT Terminal, MRT 3. Papunta tayo ng Cubao. Pagdating nyo dito sa Terminal 3, MRT, meron din pala UOB. So kung gusto nyo mag-UOB na withdrawal, di nyo na kailangan umikot-ikot. Although, kung kailangan nyo na ng cash kasi kakain kayo doon sa area na yun, pwede rin yung putahan yung pinuntahan nating nakakaloka kanina. Ganda ligaw-ligaw. So, ayun. Punta na ulit tayo doon sa MRT dito sa Terminal 3. Hanapin naman namin siya. Pero yun nga, again, parang madali lang naman dito. Susundan nyo lang yung mga signage. So guys, dito yung nilabasan namin from Skytrain. Tapos dito lang pala sa kabila yung papunta sa train to city. So bali, mag-U-turn lang kayo para makarating kayo dun sa MRT. Okay, so sabi sa mga nabasa ko, pwede daw yung Visa card, diretso na dito. So tatry natin to. Go time siya. Try. Saan ba? Ito? Oh, okay. Okay, wait. Good morning, guys. Today, nandito kami sa may Chinatown Complex. Nakapila ako dito sa isang Michelin rated or Michelin Bib Gourmand, I think, receiver from 2025, 2016, 2024, and 2025. This is 1950s coffee. Bale, mag-open daw sila at 10:30 and 10:15 pa lang. Meron ng pila. Nakita ko na to sa may Google Maps na isa sa mga gusto kong i-try dito sa Chinatown Complex. And sakto. Nainitan na ako kasi sobra talagang humid dito. And pag nagbukas to, bibili ako ng iced coffee para magpalamig. Si mama naman is nandun siya sa isang stall na nagtitinda ng soy milk. Yun yung iinumin niya para doon magpalamig. Parang sumisilip si tatay sa likod. Hello. So yun. Atay ko lang ito magbukas and then bibili na ako ng iced coffee para i-try yung 1950s coffee. Lapit na. Mga less than 15 minutes na lang. Picture kami. Okay, open na. Excited na akong i-try. Bali, parang gusto kong bilhin dito is iced milk coffee. Ayan, iced milk coffee. Ang price niya is $2. So, parang in peso, less than 100 lang. Siguro kaya pinipilahan din siya kasi mura lang. Kasi yung mga hot nila nasa 1.5 lang. Yung mga ice nasa $2. So, medyo mura siya compared sa iba. And plus, Michelin pa. Waiting. Take away. Wow. Sobrang fresh.
Thank you. Thank you. We got it. Tikman natin. $2. Let's try it. Grabe, sobrang init. May less sugar. Wala. Hindi ako nagpa-less sugar or less coffee, pero mukha siyang matapang. Yung itsura niya. Tanggalin natin ito. Ayan. Kung makikita niyo sa personal, sobrang dark niya. Pero mukha rin siyang creamy at the same time. Let's try. Sarap. Sarap siya. Yan na naman sa masarap eh. Sarap siya. Parang Vietnamese coffee actually. Yung ginamit nila is condensed milk din as sweetener. And then, ewan ko lang kung nag-add din sila ng evaporated milk. Hindi ko nakita. Pero na-videoan ko. Yung lasa niya is matapang siya. Pero at the same time, creamy and manamis-namis. Hindi siya ganun katamis. Sakto lang yung tamis niya. Nakakatanggal talaga ng init. So, since open na sila, mahaba na ulit yung pila. Mabilis lang naman sila gumawa. And mukhang mga locals din yung nagkakape dito and nagtiti. Siguro ito yung pang start nila ng morning. And di pa pala weekend dito, Friday pa lang. So, I think may work pa rin yung ibang mga tao. May second floor pala to eh. Guys, we're here sa bus papunta ng Merlion. Yung nasakyan naming bus merong second floor. So, punta tayo dito sa taas. Oh my gosh. Kapit lang. Yan. Ang galing. Para kang nasa tour bus. Diba? Parang kami nagdadrive. Kami nagdadrive. Hey, ang galing. Ganyan siya kaluwag, walang tao. Tsaka ang daming seats. Feeling ko pwede rin tumayo dito kung talagang punuan na. Galing ng pagkaka-engineer ng nila, public transpo. Di pa, green pa eh. Ayan na. Ang init! Grabe. Marina Bay Sands. Hello guys! So nandito naman tayo ngayon sa One Fullerton and we have a view of the Marina Bay Sands. So yung Marina Bay Sands is one of the most iconic spots here in Singapore and natayo siya noong 2010 and since then naging isa na siya sa mga binibisita dito ng mga tourists and isa siya sa mga luxury hotels dito. Pinnacle of luxury nga daw dito sa Singapore and as you may know, luxurious talaga yung Singapore. Hindi lang sa mga hotels, kundi pati yung mga kainan, medyo may kamahalan talaga siya. So, it's a luxury experience and this is the pinnacle of it. We're really here in Singapore. So cute! So, yan. Yan naman yung Merlion. Isa sa mga iconic spots din dito sa Singapore na dapat nyong puntahan. Kaso lang madaming tao kasi nga iconic spot siya punta. So, yung Merlion daw is representation ng dating pangalan ng Singapore, which is Singapura. Ang ibig sabihin naman nun is Lion City. At ito daw ay humble beginnings
from being a fishing village of Tamasek. So, yung statue daw na yon is 8.6 meter and continuous yung pag-sprout niya ng water into the Marina Bay. Ngayon naman, punta na muna tayo sa isa pang hawker center na pwedeng kainan. Ito is yung old airport na food center. From here, it's a 13-minute bus ride. And I think wala naman masyadong lakarin. Unlike yung kanina na para makapunta dito sa one Fullerton. Thank you. Soya bean, ice, one. That's right. That's 180. Thank you. Having here or take away? Having Carry here. it? Here. Fishy. Thank you. This is Char Kway Teow. Tapos, bumili din ako ng soya milk. Plain lang siya. 1.8. Ito, ay, tama. 1.8 tsaka 8. So, bali halos $10. Nasa 500 pesos tong dalawa. Natin. Now, we're gonna try it. Yung lasa niya, yung unang hit is yung lasa ng wok, yung parang charcoaly ganun, or parang basta yung lasa ng wok, nang niluto sa wok. Tapos, sunod is yung spicy. Actually, yung nirequest ko dito is less spicy. Kasi, feeling ko maanghang siya. Pero ito maanghang na din. Sorry, can I see there? Yes. Yeah, and I think meron siyang egg, noodles, sausage, and meron din siyang shrimp eh. Ayan. Big shrimp. Let's try again sa pang sugo. Kasi medyo may hint din siya ng sweetness and of course savor. Sarap siya. Sarap. Sarap lang yung nasabi ko eh. Kakaiba yung lasa niya eh. Parang wala pa akong natikman na ganito. Medyo similar syempre sa pancit kasi noodle siya na dry. Pero yung gulay na ginamit sa kanya, ibang iba. And the sauce is manamis-namis. Really good. Then soya bean. Soya bean. Soya milk. Lasang soya. Pero sana mas malamig pa siya. Hindi siya masyado maraming ice. But ang sarap ng lasa niya, pang cleanse ng spiciness ng pagkain.